Gaano kadalas na hinuhusgahan natin ang isang tao base sa behavior nila nang hindi iniintindi kung ano talaga ang pinagdadaanan nila? Hi, this is Zayas. Baka naka-encounter ka na ng mga tao na galit at sa isip mo, bakit ang hirap nilang pakisamahan? O baka nakita mo ng isang tao na nahihirapan at tinatanong mo ang sarili mo, bakit hindi nila kayang ayusin ang sitwasyon nila? We need compassion. At ang compassion ay higit pa sa nakikita natin sa labas. Ito ay ang pag-unawa sa likod ng kanilang mga behavior. Yung mga struggles na nagtutulak sa kanila. Si Jesus ang perfect example nito. Lalo na sa kwento niya sa Samaritan woman sa well, sa John chapter 4. Pag-usapan natin kung paano mababago ng compassion at understanding ang ating relationships at kung paano natin marereflect ang pagmamahal ni God. Simulan natin sa John 4 verse 7 to 9. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" The Samaritan woman said to him, "You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" Pansinin natin ang defensive tone ng babae. Agad niyang binanggit ang mga cultural and social barriers sa pagitan nila. Sa unang tingin parang rude siya, pero hindi tumugon si Jesus sa kanyang attitude. Nakita niya ang kanyang pangangailangan. Habang nag-uusap sila, lumalabas na ang kanyang pagiging defensive ay galing sa shame at rejection. Imagine this, 5 beses na siyang nag-asawa at ngayon ay may kasama siyang hindi niya asawa. Mababasa natin ito sa John 4 verse 16 to 18. Pero imbis na husgahan siya, inalok ni Jesus ang living water. Isang chance para makahanap ng tunay na satisfaction. Ang compassion ay pagtingin natin sa puso ng tao, hindi lang sa actions nila. And ang Hebrew word for compassion is racham, na related sa salitang womb. Ito ay nagpapakita ng deep, nurturing love. Ganito magmahal si Jesus. He meets us where we are without judgment. Sa buhay mapapansin natin na ang mga actions ng tao ay madalas may malalim na dahilan. Halimbawa, kapag may taong magagalitin, madalas rooted ito sa takot o feelings of inadequacy. Kapag nakita naman tayo ng isang taong arrogante or may kayabangan, isa itong defense mechanism nila para maitago nila ang kanilang mga insecurities. Kapag may taong defensive, ito ay shield nila laban sa past wounds or shame. At ayaw nilang may makaalam or makakita nito. Makikita natin ito hindi lang sa Samaritan woman, kundi pati na sa ibang mga stories sa Bible. Kapag tumigil tayo sa paghusga at nagtanong ano kaya ang totoong nangyari sa kanila, doon magsisimula ang compassion. The purpose of a person's heart are deep waters, but one who has insight draws them out. Sabi sa Proverbs 20 verse 5. Ang tunay na compassion ay nangangailangan ng insight, ang willingness na tingnan ang nasa ilalim ng surface. How did Jesus shows understanding? Consistent si Jesus sa pagpapakita ng understanding sa pamamagitan ng pag-focus niya sa puso at hindi sa action. Balikan natin ang interaction niya sa Samaritan woman. Hindi niya kinondena ang babae dahil sa kanyang mga past failed relationships. Inacknowledge niya ang kanyang pain at inalok siya ng mas mabuting solusyon. Ipinakita niya na mahalaga siya kahit pa may cultural norms noon na nilabag at inignore si Jesus. Isa pang halimbawa ay sa John 8, yung babae na nahuli sa pangangalo niya. Gusto siyang batuhin ng mga religious leaders pero sabi ni Jesus, "Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her." Sa John 8 verse 7. Hindi niya kinukonsinti ang kasalanan pero binibigyan siya ng grace at sinabing, "Go now and live your life of sin." If there's a person who is qualified to throw a stone at her, that should be Jesus. Pero even if he can, he did not, and that's grace. Ang grace sa Hebrew ay chen. Ibig sabihin ay favor or kindness na ibinibigay ng libre. Hindi natin deserve ang grace pero ibinigay ito ni Jesus dahil sa pagmamahal niya. And His love is greater than our sin. Paano natin marereflect ang compassion ni Jesus sa buhay natin? First, listen without judging. Sabi sa James 1 verse 19, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to be angry. Ang pakikinig ay susi para maintindihan ang struggles ng ibang tao bago tayo magkaroon ng conclusion. Second, look beyond the surface. Pag may taong galit, tanungin mo ang sarili mo,
saan kaya nanggagaling or ano kaya ang pinanggagalingan na to? A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Sabi sa Proverbs 15 verse 1. And third, extend grace and encouragement. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Ephesians 4 verse 32. Ipakita natin ang support sa kanila. Instead of patikusin, instead of i-judge and condemning them, let us extend our love and grace to them. Ang compassion ay may kapangyarihang baguhin ang buhay ng tao. Kung paano binago ni Jesus ang Samaritan woman, ganun din natin kayang magdala ng healing para sa iba. Hindi kailangan ng tao ng mas maraming judgment dahil deep inside of their hearts, they already feel judged and they already feel condemned. Kailangan nilang maalala ang worth nila sa mata ni God. Ang tunay na compassion ay nagpapakita ng puso ni God. Sabi sa Psalms 103 verse 13, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those whom fear Him. Kapag nagpakita tayo ng compassion, nare-reflect natin ang pagmamahal ng Diyos. Ang Diyos na nakikita ang lahat tungkol sa atin, alam ang tungkol lahat sa atin, yet mahal pa rin niya tayo ng lubos. Tulad ni Jesus sa well, God is also calling us para abutin ng mga tao kung nasan sila. Natingnan sila in a deeper perspective at to extend and give grace to them. Remember that bear with each other and forgive one another. If any of you has grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Sabi sa Colossians 3 verse 13. Let us commit of being a man of compassion and understanding, na makikita ang mga tao hindi sa ating sariling lens but in the lens of God at tumutugon sa kanyang pagmamahal. Hey, wait! If na-bless ka ng video na ito and it spoke to your heart, I have a free video lessons and ebook para sa'yo. Kung gusto mong matuto pa sa kung paano mo malalampasan ng iyong life struggles at magkaroon ng pagbabago sa kahit anong area ng buhay mo, this is for you. Just click the link below or type get free lessons sa comment section para ma-receive mo yung free gift ko para sa'yo. See you there!